Mapagpalang araw po muli. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-utos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. Minsan pa, ang mga batas na ito ng Panginoon ang magdadala sa atin sa wangis ng Diyos at sa kanyang wangis na siyang sinira ng kasalanan. Ayan po, muli ko na namang inulit sapagkat lagi kong ipinapakita sa atin kung gaano kahalaga ang mga utos na ito ng Panginoon Jesucristo para sa atin. Sa pagkakataong ito, ang ating teksto para sa ating susunod na kautusan ay sa Juan 16:22 hanggang 24. Juan 16:22 hanggang 24. Basahin ko po. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ninyo akong makikita. At mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y makakatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sa ating teksto na binasa ay kitang-kita sa talatang 24 ang pag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sinabi niya, humingi kayo at kayo'y makakatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. At malinaw po na ang utos diyan ay humingi kayo at kayo'y makakatanggap. Humingi kayo at kayo'y makakatanggap. Yan po ang ipinapalagay nating utos ika-67. Utos ika-67. Mula rito ay 4 na utos na lamang po ang ating tatalakayin at nais kong batiin na yung mga nagpupursige at sabihin sa inyo na ako ay laging nakasuporta. Kung halimbawa kayo ay nagnanais na bigyan ng certificate ng mga nakakatapos, ay handa po akong pumunta sa inyong lugar. Hindi ko matatandaan kung nakailang beses na din po ako na nagpaunlak sa mga paanyayang gayon. Sa ating pagpapasimula na pag-usapan ang utos na ito, ay nais ko pong magbigay sa inyo ng isang kwento. Isang pulubi ang napadpad sa bakuran ng palasyo. Nang mahuli ng mga bantay ay pinagmalupitan hanggang sa napansin ito ng hari at sinabing dalhin sa kanyang bata. Takot na nanginginig ang bata, umiiyak at sumisigaw, "Wag po, wag po," sa pag-aakalang ito na ang kanyang katapusan. Lumapit ang hari, saglit na tinitigan ng bata, kalaunan ay sinabi niya sa mga utusan na nakatingin at naghihintay ng susunod niyang utos. At sinabi nga niya, aampunin ko ang batang ito. Magiging kabilang siya sa aking pamilya at ibibilang ko siyang anak. Agad niyang iniutos na bihisan at pakainin at itinagubilin na sanayin kung paano maging anak maharlika. Nais kong makita natin ang ating sarili sa kwentong ito, na ganito ang naging kalalagayan natin nang mapabilang tayo sa pinaghaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga totoong na born again ay sinelyuhan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. At bagamat nakikita natin sa Biblia na tayo ay inampun ng Diyos, ay dapat nating maunawaan na sa batas sa mundong ito ay walang kaibahan ang tunay na anak sa mga inampun. Pareho silang tagapagmana. At ganyan ang kalalagayan natin sa Panginoon Jesucristo. Siya nga lang ang ating naging panganay. Maalala ba ninyo yon? Na bagamat sa Biblia ang Panginoon ay bugtong na anak, at totoo po yan, subalit ngayon ay tinatawag din siyang panganay. Iyon ay sapagkat marami nang tinanggap ang Diyos na naging anak niya. At nawa nga po tayo ay isa sa kanila. Bago tayo magpatuloy para linawin ang utos na ito ng Panginoon Jesucristo, ay nais ko munang hilingin na kayo ay pumunta sa inyong grupo at pag-usapan ang katanungang ito. Ano ang masidhing kahilingan mo sa Diyos sa panahong ito? Ano ang masidhing kahilingan mo sa Diyos sa panahong ito?
Sige po, at mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo at nais kong sabihin sa inyo na sa 70 utos ng Panginoon Kristo, malamang ay meron na tayong 6 o 7 na ang aking tinalakay tungkol sa pananalangin. May mga ilang nagsasabi, bakit parang inulit, Pastor? Una ay nais kong makita ninyo na tila iba't iba ang target nito. Ganun pa man, ay talagang ito ay mga kahilingan sa Diyos. Kung sakali man na nakikita natin na ito ay mga pag-uulit, mga kapatid, tandaan ninyo na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananalangin. At nais ko pang sabihin sa inyo, ganyan din ang kalalagayan ng 4 na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan na tila inuulit ang kanilang mga nasaksihan na ginawa ng Panginoon Kristo rito sa lupa. Pero nakikita nyo na tayo ay nag-e-enjoy lalo na kapag ipinapaunawa sa atin ng banal na Espiritu ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Sa prayer, malamang ay pagdaragdag din ang bawat isa para sa ating mga kahilingan. Huwag nating kalilimutan na kung merong hiningi ang mga alagad na kailangang matutunan nila sa Panginoon, ay ang tungkol sa pananalangin. Sabi ko nga po, iyon ay sapagkat nakita nila ang kaabalahan ng Panginoon sa pananalangin at kung ano naman ang mga resulta nito sa kanyang pagmiministeryo. Pero ano kaya ang sinasabi ng Panginoon sa pagkakataong ito sa kanyang mga alagad? Kung titingnan ninyo ang konteksto nito, ay sa panahon nito na nalalapit ng kunin ang buhay ng Panginoon. Nalalapit na ang kanyang kamatayan. At siya ay nagsalita sa mga alagad na siya ay muling magbabalik. Siya ay muling mabubuhay. At sa panahong yan ay tila may kaibahan na ang mga sinabi ng Panginoon tungkol sa kanilang mga kahilingan. Sinabi nga niya sa verse 23, sa araw na yon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatanda ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. At doon ay pinaalala niya ang ganito, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. At sinabi nga niya, humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Kamakailan lamang ay napag-usapan natin ang tungkol sa ilang sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7 at 16. Na kung saan diyan ay sinabi niya, if you remain in me and my words remain in you, then you can ask anything in my name and it shall be given you. At sa verse 16 ay sinabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you, that you go and bear much fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever you ask in the Father in my name, it shall be given you. At nagbigay ako ng mga ilang katotohanan sa panahon na yan kung gaano kahalaga at kung ano ang tinutukoy ng Panginoon tungkol sa mga kahilingan ng mga alagad. At para simple nating maunawaan, ay kailangan sundan natin ang buhay ng mga alagad sa aklat ng mga gawa. Doon ay muli nang nabuhay ang Panginoon, umakyat na sa langit, at sila ay naiwan na. Pero makikita natin ang katotohanan. Sila ay nakafocus sa ministeryo. Nangangahulugan yan na hindi na sila bumalik sa dati nilang buhay. Sa panahon na yon ay ikamamatay na nila ang paglilingkod sa Diyos. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid, na ang mga alagad na ito ay wala na silang ambisyong iba, kundi mabigyan ng kaluguran ang Diyos, at kung meron silang mga kahilingan, ay pinapaniwalaan ko na mga bagay na kailangan nila para maluwalhati nila ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Ako'y naniniwala na dito rin ay ganun pa rin ang nasa kaisipan ng Panginoon nang sabihin niya ang mga bagay na ito tungkol sa pananalangin ng kanyang mga alagad. Tandaan ninyo, John chapter 15, ngayon ay John chapter 16, na nangangahulugang may mga ilang araw marahil ang lumipas nang ulitin niya muli ang tungkol sa bagay na ito. At yun nga ang tinutukoy niya,
ay tungkol sa kanyang magiging kamatayan at muling pagkabuhay at siya'y aakyat na sa langit. So ano kaya sa tingin natin ang napakahalaga na hihilingin ng mga alagad sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? At para sa akin lang po, unang-una dyan ay ang palagiang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang palagiang kapuspusan ng banal na Espiritu sapagkat tinuruan din sila ng Panginoon na wala silang kakayanan na gawin ang mga bagay-bagay hanggat hindi sila tinutulungan ng banal na Espiritu. Pangalawa ay kung titingnan natin ay ang mga kapahayagan para sa kalinawan ng mga nakasulat na guide nila sa Old Testament na pinapaniwalaan ko na siya ring ipinangako ng Panginoon nang sabihin niya, "And I will give you the keys of the kingdom." Kalaunan ay mababasa natin sa sinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sa 1:17, ang sinabi niya, "I keep asking the Father that you may open the eyes of your understanding and give you wisdom and revelation." So nakikita ko na ang dalawang pinakamahalagang pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos, sapagkat pinag-uusapan na natin dito ngayon ang tungkol sa mga lingkod ng Diyos, ay ang dalawang ito. Palagiang kapuspusan ng banal na Espiritu at mga kapahayagan mula sa Diyos, mula sa kanyang mga salita para sa kanilang mga direksyon. Pero katulad pa rin ng sinabi ko, yan ay para sa akin lamang sapagkat wala po akong malinaw na basehan maliban doon sa mga binanggit kong talata sa atin. Patuloy natin pag-usapan ang bagay na ito at sa ating unang bahagi ay pag-uusapan natin ang paanyaya ng paghingi. Ang paanyaya ng paghingi. Bakit mahalaga ang bagay na ito? Number 1, sapagkat ito ay pagkilala sa Ama. Ito ay pagkilala sa Ama na siya nating Ama. Alam niyo po, napaparangalan ng Diyos kapag kinikilala natin ang kanyang mga gawa. Pakatandaan natin na ayaw ng Diyos na ibigay ang karangalan kanino man sapagkat ang totoo, diyan napahamak ang diablo, diyan napahamak ang ating mga ninunong si Adan, sapagkat hindi sila karapat-dapat doon at ang tanging karapat-dapat lamang sa karangalan ay ang ating Ama. At maalala nyo, ang sinabi ng Panginoon, "Apart from me, you can do nothing." Kaya kung tayo ay may mga kahilingan sa Diyos, ay pagkilala ito sa kanyang autoridad at kapangyarihan sa atin. Pangalawa ay nagpapakita ng ating dependensya. Nabanggit ko ang diablo at si Adan at si Eva ay parehong naghangad ng independence sa Diyos. Sa kanilang mga hangarin ay nagpapakita o nagpapahayag ng paghahangad na maging malaya sila sa kanilang mga nais gawin. Dependence. At ang katotohanan ay yung sinabi ng Panginoon, "Apart from me, you can do nothing." Nananatili ang bagay na yan para sa atin. Punta tayo sa ating pangalawang bagay na pag-uusapan. Ano ang mga dapat tingiin? Alam po ninyo, ang katotohanan, maaari naman tayong humingi ng lahat ng bagay sa Diyos bilang manlalalang, pero sana ay bilang mga anak. Sinabi ko po yan sapagkat marami namang tao ay nilalang din sila ng Diyos, maaari silang humingi. Pero iba po ang kalalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. At isa pang dapat natin tandaan sa ating mga kahilingan ay minsan ay hindi pinagkakaloob ng Diyos ang mga bagay na ito at yon ay dahil bahagi ng kanyang pag-iingat sa kanyang mga anak. Kaya nga dapat malaman ng mga mananampalataya kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa kanila sapagkat wala pong kalooban ang Diyos, ang ating Ama, na hindi para sa ikagaganda ng ating relasyon sa Kanya. Pag sinabi ko kasing buhay, ay maaring personal na buhay ang nasa isip ng marami. Hindi po. Kahit anong meron ka, pag may problema ang relasyon mo sa Diyos, lalo na kung ito ay putol,
hindi blessing ang mga nasayo at ikaw ay walang buhay, yun ay dahil hiwalay ka nga sa Diyos na nagbibigay buhay. At dito ngayon sa pangalawang bagay na ating pag-uusapan ay magbibigay ako sa inyo ng 10 bagay na mga dapat hingiin ng mga mananampalataya. Isipin nyo na lang po na ito ay karagdagang pagpapalawak sa ating kaunawaan at kahalagahan ng pananalangin. Kung kayo'y aking tanungin mga kapatid, ano ang unang-unang kahilingan nyo sa Ama sa paggising nyo pa lamang? Yung kahilingan, iba yung pasasalamat. Dapat nating gawin yon. Pero ano ang unang-una nyong kahilingan sa Ama? Nag-iisip kayo, no? Pero alam nyo ba, na sa bagay nito na aking sasabihin sa inyo, ay nagpapakita ng sidhi ng ating relasyon sa Diyos. So ano ito? Bago ko nga sabihin, ay pag-isipan nyo muna ang mga kahilingan nyo sa Diyos sa umaga. Ano yung mga hinihingi nyo sa Kanya? Protection, pagpapala sa araw na ito, kaligtasan sa anumang sakuna o disgrasya, at kung ano-ano pa. Pero alam niyo ba, maraming Kristiyano ay hindi pinagkaabalhang hingiin sa Diyos ang kaligtasan sa pagkakasala. Ulitin ko yan ha. Maraming Kristiyano ay hindi nila pinagkakabalhang hingiin sa Diyos na naway hindi sila magkasala. Pakatandaan ninyo na ang pinakamataas na problema natin sa Diyos ay ang ating mga kasalanan at pagkakasala. Pinatawad na tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan, pero hindi yan nangangahulugan na hindi na concern ng Diyos ang ating mga pagkakasala pa. Pinubay niya ang banal na Espiritu para siyang Espiritu ng biyaya na tutulong sa atin para hindi magkasala sa Diyos. At maalala niyo ang Panginoon sa Hebreo 5:7 na ang kanyang iniiyak, iginigibik sa Ama araw-araw na nawa ay hindi siya magkasala. Yan ang ibig sabihin ng sinabi doon na iniligtas siya sa kamatayan. Para sa Panginoon, ang pagkakasala ay kamatayan. Sa atin ay lamat sa ating relasyon sa Diyos. At kapag nagpatuloy tayo, hahantong tayo sa kamatayan na katulad ng sinasabi ng aklat ng Santiago 1. At yan ang totoo mga kapatid tungkol sa ating mga pananalangin. Mas concern natin yung ating mga pangangailangan, ang proteksyon ng ating sarili, kaysa sa proteksyon ng ating relasyon sa Diyos na naway hindi tayo magkasala. Nananalangin ka ba ng ganon? Ama, iligtas mo ako sa anumang kasalanan sa araw na ito. Ayaw kong magkasala sa iyo. Ilayo mo ako sa anumang pagkakasala. Mga kapatid, iba yung nagkakasala sa ayaw magkasala. Dapat ay ayaw nating magkasala, at kung tayo man ay magkasala, ay dahil na rin sa kagagawa ng ating laman na hindi natin nababantayan. Pangalawa na dapat hingiin sa Ama ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin sa mundong ito, grabe ang pressure nito sa atin. Unang-una ay paanyaya ng ating laman. Pangalawa ay paanyaya ng sanlibutan ito. Ang dyablo ay kinakasangkapan at iniengganyo ang dalawang ito para tayo ay magkasala sa Diyos. At ang tanging kapangyarihan na tumutulong sa atin ay ang banal na Espiritu. At sinabi nga ni Apostol Pablo, pakanasain ninyo na kayo'y mapuspos ng banal na Espiritu. Yan ay para sa mga mananampalataya na, hindi yan para sa mga hindi pa mananampalataya. Unang Tesalonica 5:19. At siyempre naman kapag tayo ay naghahangad ng kapuspusan ng banal na Espiritu, ay dapat meron din tayong puso na katulad ng Panginoon. Sa Hebreo 1:9 na sinabi doon, you have loved righteousness, ang Panginoon yan, and hated wickedness. You have loved righteousness and hated wickedness. Dapat ay meron tayong puso na ganon katulad sa ating Panginoon Kristo. Ang ating pangatlo ay para sa kaligtasan ng ibang tao. Para sa kaligtasan ng ibang tao. Mga kapatid, tayong lahat ay nangagkasala sa Diyos dahil sa ating kagustuhan ng laman.
namana natin ang pag-uugali ng dyablo nang sundin ng ating mga magulang na si Adan at si Eva ang kanyang tukso. At dapat nating maunawaan na katulad ng ating mga nasa kapaligiran, lalo na yung ating mga mahal sa buhay, ay marami sa kanila ang katulad ng ating kalalagayan nung tayo ay hindi pa kumilala sa ating Panginoon Kristo. Nangangahulugan yan na kontrolado sila ng kanilang mga kagustuhan. At dahil tayo ay naging anak na ng Diyos, ay mayroon na tayong pribilehyo para hilingin na tulungan sila ng Diyos na makakita ng liwanag ng ating Panginoong Kristo. Maalala niyo ba yung pinag-usapan natin tungkol sa Panginoon na pinagkabalahan yung babaeng Samaritana na puntahan doon sa may balon? At yung sinabi niya na my food is to do the will of my Father, ay nabanggit niya dahil sa ang hangad ng Ama ay maligtas ang lahat ng kaluluwa. Nakukuha po ba ninyo ang punto na nais kong ipakita sa inyo? Na maghangad tayo ng kaligtasan ng ibang tao, lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating pang-apat, pangangailangan para sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Pangangailangan para sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Alam niyo po, kahit tayo ay mananampalataya na at may iglesia ang Panginoon, makikita natin sa mga panahon ng mga naunang Kristiyano na may mga pangangailangan din sila sa pagpapalaganap ng magandang balita. Maalala nyo sa huling bahagi ng Gawa chapter 4 na kung saan ay talagang inilalagay nila ang pinagbentahan ng kanilang mga ari-arian sa paanan ng mga apostol sapagkat yung mga tao ay nakita nila ang pangangailangan sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At kahit nga sa mga sinulat ni Apostol Pablo ay makikita natin na talagang bahagi ng suporta ng iglesia ay para magampanan niya ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya diyan ay makikita natin na kailangan din nating hilingin ang mga bagay na ito sa ating Ama. Ang ating panglima ay ang pang-araw-araw na pangangailangan natin. Pagkain, inumin, daramitin, at kung ano pa ang mahalaga para sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Alam naman natin ang tinuro ng Panginoon tungkol sa pananalangin, ask and it shall be given you, seek and you will find, knock the door and it shall be granted to you. Na ang tinutukoy niya sa pagkakataong yan ay tungkol sa paghingi sa ating Ama. Ang ating pang-anim ay nadaanan na rin natin na inutos ng Panginoon sa mga alagad ang paghingi ng mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. So, mga manggagawa sa ubasan ng Diyos ay kailangan din nating hingiin sa Ama. Bago ko makalimutan, ay sinabihan ko na kayo na sa panahon na tayo na dapat kayo ay humahawak ng inyong discipleship group. Mahalaga ang bagay na yan. Alam natin na yan ay pinagkaabalahan ng Panginoon na gampanan sa mundong ito. Ito ang dahilan ng pananalangin ito na sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Pero sana po ay hindi tayo magrarason na hanggang prayer lang tayo, lagi tayong nananalangin. Mga kapatid, ilang taon na ang prayer na yan, baka naman hindi natin hinahakbangan. Pero natutuwa ako sa mga ilang kapatiran, lalo na sa mga nasa discipleship group ko, na nagtuturo na rin sa iba. Nakakatuwa po yon mga kapatid, na nagbubunga ang ating mga ginagawa. Kaya huwag tayong laging magrarason o magsasabi na nananalangin pa, na wala ka namang hakbang na ginagawa para tipunin ang mga ibibigay ng Diyos. Mga kapatid, pag may isa na, dalawa na kayo nun. Meron ka ng magiging kasama sa pag-aanyaya sa iba. Tingnan nyo ito para dito lang sa mga taga-True Bread Christian Fellowship. May mga tao sa ating iglesia na dumadalo pagkalinggo, may mga baguhan. Sana po kapag nakakita kayo ng baguhan, agad ay maging prospect nyo sa pag-aaral na katulad nito.
At ganun din, yung mga kapatiran na matagal na nakaupo lang sa church ay prospect din ninyo. I-encourage nyo sila, ipakita nyo sa kanila na may nangyayari sa buhay nyo sa pag-aaral ng mga batas ni Kristo. Sabihin ko lang po na kahit ano ang sinasabi nyo na nag-aaral kayo ng mga batas ni Kristo, kung wala namang nakikita na nangyayari at parang hindi kayo excited sa inyong ginagawa, hindi kayo makakabuo ng inyong grupo. Nakukuha ba ninyo? Kaya humingi tayo ng mga manggagawa sa ubasan, pero dapat ay humahakbang tayo na humubog ng mga manggagawa. Tandaan nyo, pagkatapos ng pag-aaral dito, 3 video na lamang at tapos na kayo. Ipaalala ko sa inyo, nasa talinghaga sa Mateo 7:24 hanggang 27 ay tinatawag ng Panginoon na hangal ang mga hindi nagsasagawa ng kanilang napapakinggan. Ang ating pampito ay mga bagay para sa ibang tao. Sa Biblia ay makikita nyo ang pagpapaunlak ng mga lingkod ng Diyos na ipanalangin ang mga kahilingan ng mga tao. Mga kapatid, ang paghiling ng mga tao na ipanalangin ang kanilang mga kahilingan, mga mahal sa buhay na nangangailangan nito, ay tanda ng kanilang pagkilala sa atin at sa ating Diyos. Marahil ay wala nga lang silang tiwala sa kanilang sarili. At yan ay pagkakataon na natin sa kanila na makilala ang Panginoon at mahayagang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kayong magatubili na ipanalangin sila. Pero dapat ay lagi nating tandaan na ang buhay natin ay laging pagka makatotohanan. Sinasabi ko po yan sapagkat minsan ay napapasok tayo ng pagkukunwari sa ating mga prayer. Huwag nating gagawin yan. Maaari natin silang kausapin bago natin ipanalangin ay yung kanilang kahilingan. Halimbawa niya, nahihilingin nila pag-pray natin yung kanilang patay. Huwag naman tayo mananalangin na agad ay sasabihin sa Diyos, tanggapin mo ang kanilang patay. Mga kapatid, that is compromising, that is hypocrisy, at yan ay nakikita kong pagkakataon para sila ay makapakinig ng katotohanan. Kausapin niyo muna sila bago kayo manalangin kung kinakailangan. Ang ating pangwalo ay mga bagay para sa ikaluluwalhati ng Ama. Ito naman ay mukhang paulit-ulit ko nang nababanggit sa atin. Pero kung susukatin ang ating maturidad, ay makikita rin ito minsan sa ating mga kahilingan. Ano ang mga kahilingan mo sa Ama? Pampersonal pa rin ba? At pagkatapos ay sasabihin natin, kailangan din naman natin ito, mga kapatid, ang hindi lang natin pagtayo sa katotohanan ay malaking problema na yan. At minsan ay baka mag-uubos ka lang ng panahon na bilang anak ng Diyos ay humihingi ka ng hindi para sa ikaluluwalhati ng Ama, baka ikaw ay mabibigo. At kung ibibigay ng Diyos yan, ay parang ipinapaubaya ka niya sa panganib sa iyong buhay. Diyan ay makikita natin ang kahalagahan ng pangunawa sa kalooban ng ating Ama. Pansyam, pag-iingat sa araw-araw, walang masama diyan, pag-iingat sa ating mga mahal sa buhay, walang masama sa mga yan, pero sana ay katulad ng sabi ko na nangingibabaw ang pag-iingat sa atin laban sa pagkakasala. At ang ating pangsampu ay para sa ating bansa o sa mga nasa pamahalaan. Alam niyo, ang mga huling araw na ito ay panahon ng mga kaguluhan at ang mga gobyerno ay hindi ligtas sa bagay na yan. Kung hindi pinag-uutos ng banal na kasulatan na dapat ipanalangin ang mga nasa pamahalaan, hindi na sana natin ipanalangin. Pero dahil ito ay pinag-uutos, ay nangangahulugan na meron tayong bahagi at pribilehyo na sila ay maipanalangin natin. Punta tayo ngayon sa ating pangatlong bagay na pag-uusapan. Ano ang dahilan? Bakit ipagkakaloob ng Diyos ang mga bagay na ito? Ano ang dahilan? Bakit ipagkakaloob ng Diyos? Number 1, para sa kanyang karangalan. Para sa kanyang karangalan. Alam nyo, pag binasa nyo ang Biblia, ay ang paghahangad ng Diyos na siya
ay maparangalan sa lahat ng bagay. Yun ay sapagkat karapat-dapat yon sa Kanya. At yan din ay tila pagpapahayag na ang dyablo, ang mga kaaway niya, ang mga anghel na rebelde at ang tao ay walang karapatan sa karangalan. Sinabi nga niya, I will never give glory to another. Diyan din ay nakikita ko na proteksyon din yan sa atin na huwag tayong maghangad ng kaluwalhatian, kundi ang hangarin natin ay sa karangalan ng ating Ama. Basahin ko ito sinabi ng Panginoon sa John 14:13. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Tingnan niyo po ang katotohanan yan, na alam ng anak kung ano ang nais ng Ama at kung ano ang kanyang gagawin at kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya. Kaya kung may nais ibigay ang Ama sa atin o nais gawin ng Ama sa atin ay para sa kanyang karangalan o kaluwalhatian. Pangalawa, ano ang dahilan bakit ipagkakaloob ng Diyos ang mga bagay na ito? Ay sapagkat siya ay mabuti. Siya ay mabuti. Sa Lucas 11:13, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So una, makikita natin na tinutukoy ang Ama na mabuti. Malala ko lang yung sinabi ng Panginoon sa mayaman nung tawagin siyang good teacher. What must I do to inherit the kingdom of God? Ay sinabi niya, no one is good except God alone. At pangalawa, dito sa sinabi niyang ito, how much more will your Father in heaven will give the Holy Spirit? Alam niya na ito ang pinakamahalagang kailangan ng tao at pangangailangan ng mga mananampalataya, ang patuloy na pananahan ng Espiritu sa atin. At yan ang gusto niyang ibigay sa atin sapagkat siya ay mabuting Ama. Pangatlo ay upang malubos ang ating kagalakan. Juan 16:24, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang tanong lang marahil dito ay, ano bang kagalakan mo? Ano bang kaligayahan mo hanggang sa ngayon? Pampersonal, mga kapatid, na ipaliwanag ko na ito, na sa tunay na mga anak ng Diyos, lalo na kapag ka nagmamature, ang tanging hangarin niyan ay mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Hindi na yung kanyang mga luho. Ang problema lang ng maraming Kristiyano ay ang pag-aakala na ang pagpapala ng Diyos sa atin hanggang ngayon ay ang mga material na bagay sa mundong ito. Nais ko sabihin sa inyo na magagamit natin yan, pero hindi natin yan pwedeng gamitin para sa ating luho at ipagyabang na pagpapala at presensya at pagiging espiritual mo sa buhay. Ingat kayo dyan. Isa pa, bakit ipinagkakaloob niyang Diyos ang mga bagay na kahilingan natin ay sapagkat siya ay nalulugod sa ating panalangin o kaya ay sa ating pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Natutuwa ang Diyos sa may pananampalataya, nalulugod siya rito, kaya ipinagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Pang-apat na bagay na ating pag-uusapan, paano humingi upang tumanggap? Paano humingi upang tumanggap? Okay, number 1 natin, ito ay paulit-ulit na rin, humingi ayon sa kanyang kalooban. Humingi ayon sa kanyang kalooban. Unang Juan 5:14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Diyan ay makikita natin ang halaga ng pagkaunawa sa kalooban ng Ama. At para sa karagdagan sa kaunawaan sa bagay na yan, ay unawain nyo ang Roma 12:1 at 2. May mga requirements dyan at kalaunan ay sinabi ni Pablo, so that you may understand what God's will is. Sana po itignan po ninyo. Pangalawa, magkaroon ng tamang hangarin sa paggamit. Magkaroon ng tamang hangarin sa paggamit. Santiago 4:3. At humingi man kayo ay wala kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin.
humihingi kayo upang mapagbigyan ng iyong kalayawan. So nandyan na, ayaw ng Diyos ng para sa ating kalayawan, kundi dapat ay kaugnay sa layunin niya sa ating buhay. Number 3, sa paano humingi at tumanggap, sumampalataya. Sumampalataya, naipaliwanag ko na yan. Pang-apat, sang-ayon sa mga pangako niya. Sang-ayon sa mga pangako niya. Kung titingnan niyo ang banal na kasulatan, ang Diyos ay ibinibigay lamang niya ang naayon sa kanyang sinabi sa atin. So unang-una ay mahalaga yung tipan natin sa Diyos. At doon sa tipan na yon ay kung ano yung mga provision. Nababanggit ko yan sa pasimula ng mga video para malaman ninyo ang halaga ng kaunawaan sa mga provision ng tipan ng Diyos sa atin. Nandun yung kanyang mga pangako. Number 5, pagtitiwala sa habag at biyaya ng Diyos. Yan ang paanyaya ng Hebreo 4:14 hanggang 16 na inaanyayahan tayong let us then draw near to the throne of grace. Draw near to the throne of grace. At yan ay may kaugnayan sa kahilingan o pananalangin na kapag ginawa natin ang pananalangin ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa habag at biyaya ng Panginoon. Pang-anim, may pagpupuri at pasasalamat sa ating mga pananalangin. May pagpupuri at pasasalamat sa ating mga pananalangin. Hindi ko alam kung paano kayo nananalangin, pero ang ganda ng example ng Panginoon sa kanyang mga prayers. Pansinin po ninyo na kapag ang Panginoon ay nananalangin, ay laging may pasasalamat sa pasimula. Halimbawa ay sa Matthew chapter 11. I thank thee, Father, because you have hidden these things from the wise and the learned. 11:25 ng Matthew. Later on ay sa harapan ng puntod ni Lazaro. Sa 11:41 ng John ay sinabi ng Panginoon, Father, I thank you for hearing my prayers. Diyan ay makikita natin na confident ang Panginoon sa kanyang prayer, pero laging may pasasalamat na tanda ng kanyang pananampalataya din naman. Ang ating pampito, humingi ng may malinis na budhi. Alam natin na laging hadlang ang kasalanan, pero alam naman natin na ang Diyos natin ay mapagpatawad. Iyan ang sinasabi ng Hebrews 4:14-16. Alamin po ninyo. Punta tayo sa pag-uugali na dala ng utos na ito ng Panginoon. Humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan, at ang nakikita ko rito ay perseverance in prayer. Perseverance in prayer. Yamang alam natin na ang mga huling araw ay nagdadala sa maraming mananampalataya sa kawalan ng prayer. Luke 18:8 ay kailangan natin ang pag-uugali ng pagpupursige sa pananalangin. Sinabi ng Roma 12:12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Makita natin diyan ang advice ni Pablo sa mga mananampalataya. Ulitin ko lang, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. At ngayon ay darako tayo sa ating pagwawakas at hinihiling ko na iyuko natin ang ating mga ulo para namnamin ang mga katanungan ito para sa ating evaluation. Number 1, alam mo ba kung ano ang kalooban ng Diyos upang tiyak na ipagkaloob ang lahat ng iyong hinihingi? Isinuko mo na ba ang lahat ng iyong personal na naisin upang hindi na mahaluan ng maling motibo ang iyong pananalangin? Pangatlo, kampante ka ba na walang ipagkakait ng Diyos sa iyo upang makapagbigay ka ng kaluwalhatian sa Kanya? Ang ating pang-apat, kailangan mo ba ng pananalangin dahil marami kang panalangin na hindi tinutugon o hindi buo ang tiwala mo sa Diyos? Dito po tayo magtatapos sa utos number 67, humingi upang malubos ang inyong kagalakan. At mula po sa akin ay nais kong sabihin sa inyo, ingatan ninyo ang inyong mga pananalangin sapagkat napakahalaga nito sa ating relasyon sa ating Ama, sapagkat wala tayong magagawa kung hindi siya gagawa sa ating buhay. Sumagana nawa ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos sa atin
Magandang araw po muli at God bless sa bawat isa.